ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon, ang sinumang manahan sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa iyo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumairin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pagluklok mo kay Kristo sa iyong kanan at sa pagdudulot ng Espiritu Santo ng kaliwanagan. Ipagkaloob mong sa pagsaswalo namin sa iyong bigay, ang aming katapatan ay lalong madagdagan at kami sumapit sa kapupunan ng pananalig na tunay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Pisto. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Pisto sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sino mang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong yun. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon
at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko sa bagay na ito, kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy may luglukang matatag sa kalangitan. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy may luglukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya. Gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Panginooy may luglukang matatag sa kalangitan. Ang poon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon sa nilikhay maghaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Panginooy may luglukang matatag sa kalangitan. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagtuturo ni Jesus nating guro. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro, sapagkat
Makiatlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, nung kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang magandang balitang hatid po sa atin ng mga pagbasa natin ngayong araw ng Biyernes ay hindi po kayang sukatin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Mayroon pong kakatuwa at di pangkaraniwang pagkakahambing ang pagkikita ni Haring Agripa at ni Festo ang lumitis kay Apostol Pablo sa unang pagbasa. At sa Ebanghelyo, ang pagkikita ng mahal na pong Jesus Nazareno at ni Apostol Pedro. Pareho silang nagbigay ng benefit of the doubt sa nasasakdal. Si Pablo ipinasa na lang sa emperador. Si Pedro naman ni hindi na binasahan ng sakdal. Sa halip na paninisi, ang itinanong na lang sa kanya, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Maging siya siguro ay nasorpresa rin. Ito ang una nilang pagkikita matapos niyang itangging kilala niya si Jesus. Isang mag-asawa ang nakiparty-party sa housewarming ng isang bagong lipat na kapitbahay at nang malasing si husband, mag-isa na lang umuwi si wife. Hindi na malaman ni wife kung sumakibilang bahay na ba si husband o hindi. Nang magka-idea si wife kung ano ang nangyari, ang pangalan niya ay naging Dina. Di na siya makatulog, di na rin makakain. Inipon niya ang kanyang lakas para umbagin si husband pagbalik nito. Pinractice na rin niya ang kanyang speech. Pero nang mahimasmasan siya, hindi na niya hinayaang magdahilan pa si husband nang umuwi siya. Ang sabi na lang niya, aalis muna ako. Mga 1 linggo lang, doon muna ako kinananay. At nang makapag-isip-isip ka naman, kung ikaw ba talaga ang aking asawa, o kung sino ka na ba talaga. Bumalik siya pagka 1 linggo at bumuhos sa harapan niya ang paghingi ng sorry, pati na rin ang pangakong hindi na uulit pa. Pero bukod doon, bumuhos din ang pangako ng pagsisikap magbago at ang pagpapanibago ng kanilang commitment sa isa't isa sa malalim nilang relasyon bilang mag-asawa. Niyakap nila ang isa't isa and they lived happily ever after. Ngayong kaharap na uli ni Pedro si Jesus, matapos niya siyang itatwa, hindi na nila kinailangan pang magsalita pa ng marami. Hindi niya sinabing, okay lang naman yan. Naiintindihan kita, Simon Pedro. Nakakatakot naman talaga ang sitwasyong yun. At baka nawala ka rin talaga sa iyong sarili. Ni hindi niya rin sinabing,
minamahal pa rin kita. Walang mga ganon. Wala nang excuses. Nag-move on na sila. Pero bago yun, tinanong niya si Pedro, minamahal mo ba ako? Ang bilis ng sagot ni Pedro, abay oho naman. Kaya lang, 3 beses siyang tinanong ng pare-parehong tanong. At nahalata natin na sa pangalaway, naasiwa na siya. Sa pangatloy, seryoso na siya. Pinroseso siya ni Jesus para mababara niya ang kanyang pakiramdam at masigurado ang iniisip hanggang mahawakan niya ang kanyang sarili. Hindi po silangat kanluran ang kaibahan natin kay Pedro. Ang pagiging tao po natin mismo ang siyang paliwanag kung bakit prone tayo sa betrayal. We are simply not strong enough. Kaya ang kailangan ay ma-reaffirm ang pagmamahala natin sa isa't isa. Ang kaibahan nga lang ng mga na-betray nating mga mahal sa buhay, sa mahal na pong Jesus Nazareno, baka bago nila tayo bigyan ng pagkakataong i-reaffirm ang pagmamahal natin sa kanila, kinakailangan muna natin sigurong mag-apologize, mag-sorry, humingi ng patawad. Pagkatapos nating magsisit magtika ng totohanan. At mas mabuti kung i-verbalize natin ito. Sabihin natin. Paano nila malalaman kung hindi natin sasabihin? Mag-a-assume na lang ba? Importante po ang kapatawaran, mga kapatid. Sa humihingi nito at sa tumatanggap nito, hanggat hindi nagkakapatawaran, lagi pong may unfinished business. Bagamat sa puntong ito ay alam na nating hindi lamang naman sa pamamagitan ng pagsisisi at pagpapatawad tayo nakaka-move on. Baka hindi kailangang mag-move on kaagad. Baka kinakailangang damhin muna ang sakit ng betrayal. So hindi lang sa pamamagitan ng pagsisisit, pagpapatawad tayo nakaka-move on, kundi sa pagpapanibago ng ating commitment na sa kabila ng lahat ay patuloy na magmahal. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdalangin, minamahal kong mga kapatid, ilanlin nawa natin ang sarili nating pagkukulang sa pagiging matatag para tindigan ang ating bahagi sa relasyong ito ng pagmamahalan. Sa pagitan man ito ng iyong asawa at ng iyong sarili, ng iyong kaibigan at ng iyong sarili, o ng iyong sarili at ng Diyos. Tulungan nawa tayo ng Espiritong Banal na maglakas loob para humingi ng dispensa sa mga naargabyado natin sa usapin ng patas na pakikipag-ugnayan. Palakasin nawa tayo ng banal na Eukaristiya para harapin ng may tapang ang ating mga itinatwa at tanggapin ng may kabukasan ang sukli nila sa ating kasalanan. Ang pagtingin sa atin ng walang panunumbat at paninisi. Mahal na poong Jesus Nazareno, maraming salamat po sa walang maliw ninyong pagmamahal. Tumayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, bunga ng pagkaunawang isinugo tayo sa mismong katulad ng kay San Pedro, hilingin din po natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya. At sa bawat kahilingan ng atin pong itutugon, Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang Santo Papa at lahat ng may katungkulan sa simbahan, naway gabayan ng banal na Espiritu. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga mag-asawa, naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga makasalanan, naway makatagpo ng pag-asa at lakas ng loob sa pagpapatawad ng Panginoon kay San Pedro. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga may sakit at nabagabag, naway makaranas ng presensya ng Panginoon sa gitna ng kanilang mga pagdurusa at paghihirap. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makatanggap ng liwanag, kaligayahan at kapanatagan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Sa ilang sandali ng katahimikan ng ating puso, idulog po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga personal na intensyon at pati na yung mga ipinagbilin sa atin ng ating mga mahal sa buhay sa pagparito natin sa Quiapo. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama naming nasa langit, buong kapakumbabaan po naming inihahandog sa iyo ang aming mga dalangin. Hinihiling po naming dingginin niyo ang mga ito nang naaayon sa inyong kalooban sa pamamagitan din ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tumayo po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang paghahain ng iyong sambayanan upang pakundangan sa iyong kinalulugdang mga alay
ang aming kalooban ay gawing dalisay sa pagdating ng Espiritong Banal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong mahal ay inihain sa iyo bilang aming katubusan. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa,
at ni Jose naming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming hintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen sabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Huwag limutin nakaraang araw. Sariwain kahit palitan na. Takip silim di man mapigilan. Sandali lang ang dilim. Iyong bilangin ng bawat sandali. Kagalakay wariwalang pati. Magkasama tayo sa pagsapit ng sanglangit sa daigdig. Minamahal kitang tunay. Ang tinig ko sa'yo'y buhay. Sampitin mo ang aking himig at ako sa iyo'y aawit. Alaala ng pagkakaibigan. Sa puso itago't ingatan. Sa pagsilay ng bukas tingnan. Alaala at puso'y iisa. Minamahal kitang tunay. Ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig at ako
sa iyo'y aawit. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y buhay. Sambitin mo ang aking himig at ako sa iyo'y awit. At ako sa iyo'y aawit. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024 to 2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating sa grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay makatapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyon, pinansyal, diskwentong at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga susunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkadalisay mo sa amin at sa pakikinabang, sa ginanap namin ngayong pagdiriwang, ipagkaloob mong ito ay maging pagsasalo sa patawad at buhay na sa aming kaloob mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krusang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan
at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling, at mga pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang kanilang mga dalang imahen at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa sa paglalakbay po natin sa buhay araw-araw, lumakad tayo sa liwanag, kapayapaan at pag-asa ng ating minamahal na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.